Nagkaroon ako ng ka-work with benefits nung nagtatrabaho pa ako bilang call center agent. Isang mainit na gabi, Kuya Junjun, dahil sa init ng panahon at dahil sa init ng share ko sa inyo. Ako po Bernard, dati po akong isang call center agent sa isang malaking Chinese company na itago na lang natin sa pangalang Pogo hanggang nagsara na ito. Pero grabe ang higpit doon, Kuya Junjun. Pag natanggap ka doon ay matic stay in ka na. Meron ka lang isang araw off sa isang buwan. Nung una ay nag-aalangan pa ako kasi parang ang boring pag hindi ka makakauwi ng bahay kahit na isang sakay lang ang layo ng bahay namin sa trabaho ko. Pero dahil kailangan ko ng trabaho ay tinanggap ko na. Kumbaga lahat ng kakailangan mo sa sarili mo ay mabibili mo na sa loob, mapaalak man yan o personal hygiene at maging mga pagkain. Okay naman ang magiging kwarto namin, naka-double deck at naka-aircon pa tapos magkasama pa ang babae at lalaki sa kwarto. Ang ginagawa na lang ng iba ay nilalagyan ng kurtina ang deck nila. Pero nung habang tumatagal ay meron palang sistema doon. Pag-start namin doon ng mga kasabayan ko ay sabak agad kami sa work. Pero kinagabihan ay inuman agad, welcome drinks para sa amin yon. Pero yung inuman namin ay sa room lang namin, bawal mag-inom sa labas. At doon ko nakilala si Stella, nauna siya sa akin ng 2 buwan, tapos ayun, inuman na. Tapos medyo nagkalapit kami ni Stella na parang alam mo na clingy sa isa't isa kahit first time lang kami nagkakilala. Nagkakwentuhan kaming dalawa habang nagkakainuman. Sabi niya ay may boyfriend daw siya sa labas, kaya lang bihira sila magkita. Kasi nga once a month lang day off namin. Tapos minsan natatapat pa na may work ang boyfriend niya pag binibigyan siya ng off. Kaya ayun, hindi niya daw mailabas ang init ng katawan niya. Tumawa lang ako kunwari sa kanya. Tapos ako sabi ko, ay may girlfriend din ako. Hanggang lumalim na ang inuman ay medyo lalo kami napalapit sa isa't isa ni Stella. Hanggang magka-holding hands na kami at nahawak na ako sa hita niya. Hanggang biniro na kami nung ka-work namin na okay lang yan. Basta kung ano mangyari sa inyo dito sa building na to, ay dito lang yan, walang makakalabas. At doon ko nalaman na may sistema palang ganon sa loob pinagtatrabahuhan namin. Nauso pala doon yung jowa-jowaan na kahit may jowa ka sa labas, okay lang naman depende na sa pag-uusap nyo. Hanggang sa, ayun na nga, nangyari na ang hindi inaasahan. Dahil na rin siguro sa kalasingan, ay nadali ko si Stella sa deck niya. Hinintay namin makatulog ang lahat at nag-usap kami na sisimple ako sa higaan niya. Siguro nag-wait kami ng mga 30 minuto bago ako pumunta sa higaan niya. At pagpasok ko sa kurtina ay nakakumot na lang si Stella at wala nang suot. At talaga namang tinayuan agad ako, pero ang hirap kasi gigil na ako kay Stella noon, pero bawal gumawa ng ingay kasi maririnig kami tapos habang nagdahan-dahan ka ay rinig mo yung langit-ngit ng double deck. Pero sabi ko bahala na, umibabaw agad ako kay Stella at pinasok ko na agad si Junjun ko kasi bogli-bogli na ako at gusto na rin ni Stella. Kaya ayun, wala na kami sinayang na sandali, mahirap na masarap kasi hindi ka pwedeng mag-ingay. Masarap kasi nagtugma ang init namin ni Stella. Pagkatapos noon ay doon na ako natulog sa tabi niya. Pero hindi ko na nalinaw sa kanya kung ano bang estado namin dalawa. Pero pag niyayaya kami bumili sa baba ng mga kasama namin, ay nagpapaiwan na kami. At doon na namin nilalabas lahat ng bogli namin sa isa't isa. Binibiro na lang kami ng mga ka-work namin na alam na namin yan, gawain din namin yan. Hindi ko alam ano iisipin ko sa biro nilang yon. Pero ang mahalaga, nasusolo namin ni Stella ang isa't isa. At sa kanya ko nilalabas ang para sana ay para sa girlfriend ko na naghihintay sa daff off ko.